Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Adlaw kita sa Biyernes, Mayo 16, 2025. Ako ang inyong tagbalita, Junel Baclay, kagkaroon sa aton ng mga pangulong dinalan. Iloilo LGU ginaproseso na ang benteng bigas. Meron na program sa administrasyon ni PBBM. Ceremonial signing para sa bulk water supply project sa tungasang Aboitiz Infra Capital Incorporated kag Iloilo City Government ginhiwat. Mayor Treñas ginbisitahan ang gina-construct nga Iloilo Central Market. Nadua katunilada nga campaign materials na akot sa General Services Office sa siyudad sang Iloilo sa ginpatigayon nga backlash operation. Mga kandidato sa Negros Occidental na proklamar na pinili ay sa lugar relatively peaceful suno sa COMELEC NIR. Dua ka suspect nga nangawat sa inugbulang nga manok na dakpan sa Banwa sang Kalido. 12 milyones pesos nga pondo ginpain sa provincial government sa Iloilo sa mga atleta nga magapasakop sa palarong pambansa. At mga mangingisda ginakabig nga modern day heroes. Oras alas 8:04 sa aga kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nahanda na sa lokal nga panguluhan sa Iloilo ang pagpatuman sang benteng bigas. Meron na program sang karon nga administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. May 19 milyones pesos sa ginpain ng LGU para sa nahinambitan nga programa. Suno kay Governor Arthur Defensor Jr. mayara sila sang consignment agreement nga naprobahan sa sangguniang panlalawigan kag ginapreparar naman ang mga logistics. Ibaligya ang bugas sa Kaniwa Center kag target nga maging benepisyaryo ang mga pamilya nga undernourished ang kabataan kag pwede mapalapad ang programa depende kung paano ma-develop sang gobyerno nasyonal. Ginpahayag ni Defensor nga ang pamaligya sang bugas kabahin sa mas dako nga programa sang hybrid rice program sang probinsya kag giangot man sa ila nutrition program. Ang 20 pesos nga kada kilo nga bugas isa ka emergency measure nga temporaryo o kon mangin permanente depende sa direksyon sang gobyerno nasyonal. Ginangot ni Defensor ang benteng bigas, meron na program sa programa sang probinsya nga Sipag at Tiyaga for more progress sa bagong Pilipinas nga iyaman padayunon nga nagatuyo nga malabot ang food security and security interventions for more progress. Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ceremonial signing para sa bulk water supply project sa tungasang Aboitiz Infra Capital Incorporated kag Iloilo City Government ang ginhiwat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita, naghiwat sang ceremonial signing sa Iloilo City Hall Penthouse para sa bulk water supply project ang Iloilo City Government at Aboitiz Infra Capital Incorporated
nga nagatuyo sa pagsabat sa problema sa kakulang sa supply sa potable water sa syudad sa Iloilo. Yung pangunahan ni Iloilo City Mayor Jared Reñas ug Eduardo Alfred Aboites. Vice President sa Water Business and Infra Capital Incorporated ang pagpirma sa kasultanan matapos ini mapaidalon sa review sa Public-Private Partnership Council sa City Government. Suno ka Mayor Jared Reñas, mga beneficiaries ang dako ang pumuluyo sa idalom sa kasultanan sa diin mapasiguro nga mangin bastante ang supply sa malimpyo nga tubig. Dugang man sa alkalde nga ang tubig ng isa sa nagapanguna kinahanglanon sa syudad kaya nagataas pagid ang demand sinibangod sa padayon man nga pagsanyop sa economic activities. Ginpakigbayan man sa alkalde ang padayon nga kaso sa gastroenteritis sa pila ka barangay nga ginatudlo nagikan sa mahiko nga water sources bangod sa kakulang man sa makuhaan sa matinlo nga tubig. Kabahin man sang proseso na tarana nga ipaidalom sa deliberasyon ng kasultanan kay pagkatun-an sang sangguniang panlungsod. Ginpasalamatan naman ni Eduardo Alfred Aboites ang pagkahuman sang kasultanan kay nagalaom ini nga mangin madilinago ng katuyuan sang partnership. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginbisitahan ni Iloilo City Mayor Jared Reñas ang ginakonstruct nga Iloilo Central Market agud ibaloon ang development sang ongoing project. Suno sa alkalde, nalipay gid siya. Nalapit na lang mahuman ang merkado nga sarang makaakomodar sa masobra 3 kagatos ka mga salakyan sa parking area sini. Kag masulhay nga sitwasyon sa mga vendors. Makabig world class ang infrastruktura nga mayara sang elevator kag escalator para mas masulay ang pagpaninda sa mga residente sa tiyon nga mabuksan ang proyekto. Sa nagayilipit nga pagbiya sini sa pwesto ginpahayag dugang sa alkalde nga pag-develop sang merkado ang nagapanguna nga nangin prioridad sang Iloilo City Government. Agdali na lang mahuman ang isa kadako nga ligasiya nga igapabilin sang Treñas Gun Zone Administration. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra duha ka tonelada sang campaign materials na hakot sang General Services Office sa siyudad sang Iloilo sa ginhiwat nga Operation Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naglabot sa masobra duha ka tonelada nga campaign materials na hakot sang Baclas team sa General Services Office sa Iloilo City kasunod sang ginhiwat nga Baclas Operation. Suno kay Iloilo City General Services Office Head Engineer Neil Ravena, Mayo 13 sa sila ang nagsugod sa clearing operation sa nagapanguna nga mga lugar kasubong sang plaza, public places, kag iban pa nga madamo sa tarpaulin kag campaign materials. Gindala naman sa recycling center sa Kalahunan dump site ang mga mapuslan para materyales suno sa GSO. Dugang pa ni Engineer Ravena, may ginpahamtang nga collection point sa kada barangay sa diin pwede mahakot sa clearing team ang mga campaign materials. Giningganyo man sa GSO mga political parties na magbulig sa clearing operation bawat sila ang ginbanduan sa Comelec na voluntaryo nga kakson ang mga posters sang ila mga kandidato. Kalabanan sa mga pampubliko nga lugar ang hawanan na suno pa kay Ravena kadang privado na lang ang mga areas ang wala pa mahawanan. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Proklamar ang tanan ng mga nagdalaw nga kandidato sa bago lang natapos ng eleksyon sa Negros Occidental lakip na ang Bacolod City. Suno kay Commission on Election Negros Island Region Assistant Regional Director Attorney Josel Macute, natapos na sa Provincial Board of Canvassers sa Mayo 14 ang proklamasyon sa tanan nga kandidato sa Negros Occidental. Dugang pa ni ARD Macote, naging relatively peaceful ang piniliay sa Negros karon nga tuig. Patag niya inibangod magluwas sa shooting incident sa Silay City. Wala na sa may nabalag ang major election-related incident sa Negros Occidental. Ginkalipay man ni ARD Macote nga sa piyak sang mainit nga panyempo, mas madamo nga negrense ang nagpakigbahin sa piniliay. Sandig sa datos sang Comelec NIR, nagdangat sa 1,369,632 o kon 83.22% ang nagboto sa Negros Occidental sang nagligad nga eleksyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Malasig ang ginaktuhan sa Kalinog Municipal Police Station ay isa ka reklamo sa pagpangawat nga nagresulta sa pagkaaresto sa mga suspect sa Barangay Malagit, Kalinog, Iloilo. Sa report ng Iloilo Police Provincial Office, nagtawag ang biktima nga si alias Ranran alas 4:30 sang kagahon sa Kalinog Municipal Police Station. Sa diin iya nadiskubrihan nga ginkawat ang 3 sini ka manok. Sa nabaton nga report gilayon nga nagpahamtang sa checkpoint ang otoridad kag pasado alas 5 nadakpan sang kapulisan ang mga suspect nga ginkilala nga sanday alias Ren, 19 anyos,
sang Barangay Salong, Tapas Capiz, kag alias Ed, 30 anyos, residente sa Barangay Initan, Tapas Capiz. Nakapalagyo naman ang isa nila kaupod nga suspect nga si alias JR, kag residente sang sitio Aray-Aray, Barangay Sia, Tapas Capiz. Na-recover man sa kapulisan ang mga inugbulang nga manok na nagabalor 15,000 pesos. Sa giniwat nga operasyon, nakuhaan man sang pusil si alias Ed, samtang nakuhaan sang kutsilyo si alias Ren. Sampaw-sampaw nga kaso ang pag-atubangon sang mga suspect. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpabutyag ni Iloilo Governor Arthur Toto Defensor ang bugos ng suporta sa gobyerno provincial para sa mga Ilonggo athletes na magpasakop sa 2025 Palarong Pambansa sa Ilocos Norte. Sa pag-compete sa mga athletes, nag-courtesy visit ang girls basketball team alin sa Kalinog, Iloilo. Agad pagpangabay ang suporta sa gobernador para sa Palarong Pambansa. Suno kay Defensor, may 12.3 million pesos nga pondo nga ginpain ng probinsya para sa delegasyon sa Iloilo sa Palarong Pambansa. Ang nasambit nga pondo pagagamiton sa kinahanglanon sa mga athletes, coaches kag support staff. Ang Palarong Pambansa ang pagahiwaton sa maabot nga Mayo 24 tubtob sa Hunyo 2. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hindi sa tanan nga tiyon may assistance kag ayuda nga mabaton halin sa gobyerno. Gani importante gihapon ang pagpanikasog kag pagpasangkat sa inisyatibo agud masustener ang palangabuhian. Ini ang ginpainsyende sa MFARMC sang mga fisher folks sa Banwa sang San Dionisio, Iloilo. Ginpahayag ni Gerald Bano, chairperson sang MFARMC sa San Dionisio sa programa Usapang Agrikultura sa pagpatuman sa mga programa para sa mga manok pangisda. Regular gid nila nga ginamonitor kag ginalantaw ang mihura sa implementasyon sang mga programa. Ang long-term impact amo ginalantaw sang council labi na sa pangabuhi sa mga miyembro. Isa man sa ginatagan pagtamod sang MFARMC ang environmental protection sa diin dapat nga malikawan ang pag-abuso sa resources nga ginakuhaan sang palangitan-an sang linlibo ka pumuluyo nga nagasalig sa pagpangisda sa Banwa. Dugang panibano nga madamo na sang kabataan nga napatapos ang pila ka fisher folks sa diin ang iban ang naging professional na kag may maayo nga trabaho. Sa piyak siniila gid ginatudloan sa gihapon ang mga pamatan-on kag ang bag-ong henerasyon nga balikton ang pagpangisda kag padayon nga suportahan ang kinahanglanon sang ila mga himata kag ginikanan nga padayon nga nagasalig sa pagpangisda ang pangabuhian. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. MFARMC sa Banwa sang San Dionisio, Iloilo ang importansya sa pagpamiyembro sa asosasyon sa mga fisher folks. Paagi sini sila mabuligan kag matudloan sa kung paano mapaungwad ang ilang pangabuhian. Suno kay Gerald Bano, chairperson sang MFARMC sa San Dionisio sa programa Usapang Agrikultura. Kaupod ang Department of Agriculture kag PFAR, sila ang nagpatigayon sang paghanas, lecture kag paghinon-anon sa mga concerns sang mga mangingisda. Magduwa sa ginatag nga assistance ang importante sa tanan nga mapabakod ang ila pananawan sa pagtipik sang ila pangabuyan kag mapabilin ang paghalong sa dunang manggad labi na sa kadagatan dugang pa ni Bano. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Jero Labrador, 2025 Regional Fisher Folk Director, BFAR 6 kag Provincial Fisher Folk Representative sang Antique, Chairperson sang Bugasong Antique MFARMC. Ang mga mangingisda ginakabig nga moderno nga mga baganihan kay nagahatag ini sang pagkaon sa lamesa sa kada Pilipino. Ginsiling niya nga may mayorman nga kontribusyon ang mga mangingisda sa seguridad sa pagkaon sa pungsod kag sa pagpasaka sang produksyon sang isda. Si Labrador ang 2025 Regional Fisher Folk Director sang BFAR 6 sa bilog nga bulan sang Mayo. Sa pagkilala sa iya bilang 2025 Regional Fisher Folk Director, mangintingog siya kay tiglawas sa sektor sang mangingisda sa mga aktibidad pareho sa pagsaulog sang Farmer and Fisher Folk Month karon nga bulan sang Mayo nga mayara sing tema Pilipinong mangingisda, buhay ng bagong bayani sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa 1.9% ang headline inflation rate sa Western Visayas sang Abril tuig 2025. Ini kung ikumpara sa 2.7% na nabalag sang Marso 2025 kag sa 4.1% sang Abril tuig 2024. Suno sa Philippine Statistics Authority, Western Visayas, ang pagnubo sang headline inflation resulta sang mahinay nga tuigan nga pagsaka sang index sang food and non-alcoholic beverages, transport kag housing, water, electricity, gas and other fuels. Nakitaan man sang mas manubo nga inflation
ang restaurants and accommodation services. Mas mataas naman ang inflation rate ang nakitaan sa alcoholic beverages kag tobacco, clothing and footwear health, information and communication kag recreation, sport and culture. Samtang wala sa nangin pagbago sa inflation rate sa furnishings, household equipment, kag routine household maintenance, education services, financial services kag personal care and miscellaneous goods and services. Dugang pa sa PSA Western Visayas ang regional average inflation. Halin Enero tubtob Abril, yara sa 2.7%. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dako ang mga pagpanghangkat sa pangingisda. Ang pabaylo-baylo nga panahon kag illegal nga pagpangisda. Suno kay Jero Labrador, 2025 Regional Fisher Folk Director sang BFAR Region 6. Dako ang pagnubo sa produksyon sang isda bangod sang climate change. Ginsiling ni Labrador, bangod sang pabaylo-baylo nga panahon ang season sa mga isda, nagabaylo man sang lugar ang ginaistaraan kag hindi na makita sa bulan nga ginabantayan. Sa illegal nga pagpangisda, padayon naging pabakod dila ang monitoring sa kalalawran sa pagpanguna sang bantay dagat sa bulig sang lokal nga panguluhan kag stakeholder. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. While receiving ang application ng Civil Service Commission Iloilo sa nanuay-tuay nga distrito subong nga bulan sang Mayo tubtob Hunyo, iniagod mapadasig ang pag-apply sa mga luyag magkuha sang August 10, 2025 Career Service Examination para sa professional kag sub-professional level eligibility. Sa Mayo 20, lauman ang mobile application sa ISU FST Poblacion Campus sa Barotac Nuevo kag sa Mayo 22 sa siyudad sang Pasig. Sa Mayo 28, iwaton ni sa Isat Yumiagao Campus samtang sa Mayo 29 sa Niso Sara Campus. Sa Hunyo 2, bantayan ini sa Barotac Beho People's Hall samtang sa Hunyo 3 sa Carles Municipal Lobby. Magasaylo ini sa Leon Municipal Gym sa Hunyo 4 kag sa Hunyo 5 sa West Visayas State University Lambunao Campus. Matapos ang paghiwat sa mobile receiving of application sa Mayo 13 kag 14, magabalik ini sa SM City sa Hunyo 9 tubtob 11. Pinatag ni CSC Western Visayas Regional Information Officer Kate Love Hilyangarin ang mga interesado nga magkuha sa eksaminasyon sa Agosto sa Iloilo Testing Center, mahimo gyapon mag-apply sa talatapan sa Civil Service Commission Iloilo Field Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mas mabusog sang seafood sa Roa City, mabusog na yung mga mata sa mga turista sa maduagon nga mural na nagasugata sa ila sa airport. Nagatagduag kag kabuhi sa arrival area sang Roa City Airport ang bago nga mural sa Sadiin, sarang makita ang mga pinakasikat nga destinasyon pang turismo, kultural kapalatandaan sang probinsya. Pareho sang Lictinon Falls sa Bayuyan, President Rojas, Hinulugan Falls sa Tabunacan, Pilar, Baybay Beach kag Matalinga Island sa Baybay, Rojas City, Santa Monica Church kag Panaybel sa Poblacion Panay, Agtalin Shrine sa Dulangan, Pilar, kag Sacred Heart of Jesus Shrine sa Dinginan, Rojas City. Araman ang Palina Greenbelt Eco Park kag ang bulak sang Labog para sa Panay Bukidnon Indigenous People. Natigay na mural paagi sa pagbinuligay sang Arts Association of Capiz na ginabukusan sang mga local artists sa Roberta Miranda Vallar, Frederick Roldan, Jerome John Abian, Marios Alayon, Cyrus Azarcon, Joan Joy Bermejo Catalan, Shakia Ju Kestol, MC Christian Bernas, kag Miranda Robin Vallar. Ginpasidunggan man sa obra ang Palina Greenbelt Eco Park. Ang surambaw nga tradisyonal nga gamit pangisda ang kasag sang dagat kag kadalagan sang Capiz sa marine resources kagang bulak sang Labog, isa ka bulak nga may kahulugan para sa Panay Bukidnon indigenous people. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras ng Radyo Pilipinas, alas 8:20 na. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naging nyo nabatihan na detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Biyernes, Mayo 16. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please follow, share kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat sa aton sining mga Facebook live viewers kaupod sa aton sining pagpangalagad. Kita ita karon sa Iloilo Morning Program. Kada aga ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita. Junel Baklay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.